Ayan, again, magandang gabi sa inyong lahat na dito ngayon kasama natin sa loob ng Zoom. Welcome po sa ating Chantal Dropshipping Orientation. So, sa presentation na ito sa ating event or sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ba tayo pwede magsimula ng sarili natin dropshipping business this year. Okay, so lahat naman tayo dito aware na ang pag-uusapan natin is all about business, kung paano ba tayo magnenegosyo. Sa daming pwedeng simulan na business ngayong taon, ano ba yung mga pwede nating ibentang produkto? Like halimbawa, sa mga kasama natin ngayon, meron ba kayong produktong gustong ibenta? Mamaya malalaman nyo ano ba yung mga produkto na pwede nyo i-market ngayong taon, especially sa online. Ano ba yung mabentang produkto? Kaya kung nagpaplano ka na magsimula ng isang business or ng isang magbenta ka ng isang product, ano yung mga kailangan ninyong i-consider before kayo mag-decide na mag-start? Ayan. So tapos, kung may product na tayo, paano naman tayo magpapadala? Ano yung logistic platform or ano yung logistic na system natin na pwedeng magamit para yung product na meron tayo is ma-deliver natin sa ating mga clients. And syempre, later malalaman ninyo kung ano ba yung marketing system natin or marketing support para sa mga nandito ngayon, sa mga kasama natin sa loob ng Zoom at sa mga nanonood ng video na ito. Ayan. Paano kayo makakapag-market ng inyong product? Paano nyo mako-convert ang inyong mga viewers or audience into paying customer? At syempre, ano yung technology ngayon na pwede nyong magamit para mas ma-maximize ninyo yung social media or yung internet? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa ating orientation ngayong araw na ito. Okay? Muli, welcome po sa inyong lahat. And enjoy po natin itong ating orientation. Kung meron kayong mga katanungan, later pag-uusapan natin yan. Ayan, so before tayo magsimula, okay lang ba sa mga nito ngayon na makilala kayo? Pwede ba ninyong i-type kung ano yung mga background ninyo? Like halimbawa sa number 1, entrepreneur, businessman. Sino rito yung may mga negosyo na? Okay na ba na please type number 1? Kung ikaw yung tinutukoy ko na may negosyo na ngayon? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Ayan, number 2, mga self-employed or online seller. Yung mga self-employed, meron ba rito mga self-employed? O halimbawa, ano ba yung mga self-employed? Like, kung ikaw ay driver, di ba? Kung hindi ka magdadrive, wala kang kikitain. Doktor, kung hindi ka manggagamot, wala kang professional fee. O online seller, live seller, kung hindi sila magla-live, magbebenta, wala silang kikitain. Okay, yan yung mga self-employed na kung tawagin. O number 3 naman, meron ba rito number 3? Sa mga kasama natin dito sa loob, meron ba rito mga number 3 sa Zoom? Yung mga empleyado, meron ba rito mga empleyado? Sige, please type number 3. Ayan, ayan. Sige, meron ba? Okay, ayan, meron nag-type ng number 3, no? O, mga estudyante naman. Meron ba ritong student? Ikaw man ay estudyante or working student? O, please type number 4. Kung ikaw naman ay unemployed, wala kang trabaho sa ngayon, or nasa bahay ka lang, kasama mo yung pamilya mo, inaalagaan mo yung pamilya mo, then please type number 5. So, 1, 2, 3, 4, or 5, kahit ano ka dyan, pwede mong i-type para makilala ka namin, okay? Pero, bakit nga ba natin tinatanong? Kasi kahit na ano man yung background mo, ikaw man ay nasa number 1 or nasa number 5, kahit ano yung background mo, different people, pero meron tayong same goal ngayong gabi. Ano yon? O na lahat tayo is pwedeng magsimula ng isang profitable na e-commerce business. Lahat ba tayo dito gusto magkaroon ng profitable? Ibig sabihin, kumikitang kabuhayan, kumikitang negosyo, especially sa online. Yan yung pwede nyo matutunan sa orientation na ito. Okay? So ngayon, kilala ko na yung mga kasama natin ngayon. Meron mga nag-type ng mga number 3, empleyado sila ngayon, nasa bahay lang. O yung iba, may mga negosyo na rito. O yung iba, nahihiya lang sumagot, no? Pero sino ba yung speaker ngayon, no? Baka sabihin nyo, sino ba itong nagsasalita sa aming harapan? Bakit ko kailangan makinig sa tao na ito? Okay? So, by the way, I'm your coach, Chester Rosales, and ngayong gabi, ako yung makakasama ninyo para maturuan kayo ng mga nandito ngayon kung paano mag-start ng sarili ninyong e-commerce and dropshipping business. As founder ng iSeller University, mamaya tuturuan ko kayo ano yung mga pwede nyong abangan once naging part kayo sa iSeller or sa ating community as student natin, ano yung mga pwede nyong matutunan. Okay? And as executive director ng ating company, which is Chantal Direct Sales Incorporated, no? Dito po is ginagawa namin yung negosyo at later kung ano po yung ginagawa namin sa negosyo, sa dropshipping or sa e-commerce, yun lang din yung ituturo namin sa inyo. Bakit? Kami kasi ayaw namin na magturo ng isang bagay na kami mismo hindi namin ginagawa.
Mahirap yun. 'Di ba? At the same time, habang kami ay nagtuturo sa mga tao, sa mga students namin, kami mismo is nag-aaral pa rin. Bakit? Para lagi tayong updated, especially sa negosyo natin. Nag-iiba-iba yung market. Yung technology, lagi nag-upgrade, nag-innovate yung ating mga system. 'Di ba? So para lagi tayong updated, laging advance yung ating mga itinuturo, kami mismo is nag-aaral at ginagawa mismo yung negosyong tinuturo namin sa mga tao. Okay? So, as e-commerce and digital marketing expert, tutulungan namin kayo kung paano kayo magkakaroon ng online presence, yung negosyo ninyo, is paano nyo madadala yan sa online na kung saan pwede kayong kumita, ma-maximize ninyo yung social media sa inyong mga negosyo. Okay? As public speaker in e-commerce coach, ayan, so marami na po tayo mga naturuan, mga natulungan ng mga tao kung paano ba magsisimula. Okay, with my 9 years on experience, actually hindi na updated ito, no? 10 years na nasa negosyo tayo. Marami na rin tayong mga na-encounter. Merong mga challenges, which is mga trial and error, which is yun yung ipapaiwas. Iiwasan na natin yung mga ganong bagay, no? Para pag kayo nag-start mismo, mas maganda na maging profitable agad yung mga business ninyo. Basta masusunod nyo yung mga ituturo namin sa inyo, magbibigyan nyo ng time, meron kayong sistema rin, meron kayong routine sa negosyo, meron kayong goal din, at willing kayong matuto, willing din kaming maglaan ng oras para sa inyo. Okay? Ayan. So, ito yung mga experience or mga naging story namin, no, na naging part tayo ng mga top sales and advertisers sa company. Tayo po ay nagbabayad sa social media like Facebook, okay, para makapag-run ng ads, and naging top advertiser tayo kaya tayo nakapag-generate ng 7-digit sales or nakapagbenta na tayo ng mga thousands of products, mga items together with my wife, my business partner, no, kasama dyan sa picture natin. Ayan, kaming dalawa, tutulungan kami dito sa negosyo at proud akong sabihin, no, na itong mga achievement naming magkasama is talagang bunga ng pagsisikap namin. Okay? Kaya ngayon, parang ito na yung parang naging way namin para magbayad sa ibang mga tao naman na i-share naman sa iba yung mga natutunan namin, yung knowledge kung paano kami nag-start. Kaya kung kayo ay makikinig ngayon, tatapusin nyo itong ating orientation, then malalaman nyo kung paano kami nag-start at paano namin ito ginagawa hanggang sa ngayon, ano yung system na meron tayo na pwede nyo ring simulan kahit kayo ay nasa bahay lang. Kaya kung meron kayong mga asawa rin, no? Meron kayo ay couple, o pwede kayong magtulungan. Posible pala talaga magkaroon ng negosyo ang mag-asawa kahit nasa bahay lang, habang magkasama, inaalagaan yung pamilya, is meron kayong kabuhayan. Okay? So, yan yung ating topic for tonight. Now, ito yung question ko para sa mga nandito ngayon, especially doon sa may mga negosyo na, no, or may mga experience na sa business. Okay? Agree po ba kayo? Agree ba kayo? Okay lang ba na mag-participate tayong lahat dito na para buhay yung ating orientation? Okay lang ba yon? Okay, so ang question, okay, do you agree that regardless of the industry, regardless kung anong industriya kayo ngayon, anong negosyo nyo ngayon, every business needs sales. Lahat ng negosyo, kahit ano pa man yan, lahat is dapat merong sales or merong benta. Agree po ba tayo? Agree ba kayo? Okay? So, yan yung ano dapat, no? Yan yung dapat na meron tayo sa ating negosyo. Sales. Kung wala yan, ano mangyayari sa negosyo natin? Kailangan magkaroon tayo ng benta. So, no matter what industry, without sales, a business cannot survive. Tama ba yon? Do you agree na regardless kung ano man yung background or ano man yung industry, ano yung negosyo mo ngayon, ikaw man ay nasa real estate, nasa food industry ka, ikaw man ay nasa finance and investment, technology, retail, travel, fashion, apparel, entertainment, kahit ano pa. 'Di ba? Lahat ng negosyo kailangan ng benta, kailangan ng sales. Kung walang benta, palugi ang negosyo, hindi makakasurvive. Okay? Ngayon, kung agree kayo na lahat tayo kailangan ng skills sa negosyo natin, ang tanong, paano tayo mag-generate ng sales? Okay? Paano tayo mag-generate ng sales ngayon? Meron tayong negosyo. Gagawa naman tayo ngayon ng benta. Meron ka na ba naiisip na negosyo sa isip mo? Meron ka na ba naiisip na product na pwede mong ibenta? Ayan. So, ito yung itong dalawang paraan na ito, yung pag-uusapan natin paano kayo makakabenta. Pwede nyo itong i-take note or pwede nyo itong isulat sa inyong mga notes or sa inyong mga papers, no? And yung mga, meron kayong lapis, pwede nyo itong isulat or ballpen. So, sa gadget ninyo, pwede nyo itong i-note. Okay? So, number one, may tinatawag tayo na organic marketing.
Sa mga kasama natin ngayon, ano ibig sabihin ng organic marketing? Ito yung tinatawag na free traffic. Okay, when we say free traffic, naglalaan or nagdadala tayo ng traffic, viewers, papunta sa ating negosyo. So halimbawa, pwede akong mag-create ng content about sa negosyo ko. Ipopost ko yan as video, as reels, or as social media post, 'di ba? Para marami makapanood. Libre lang naman, wala namang bayad. As long na marami kang follower, ma-share mo yan sa pinakamaraming tao, mag-viral yan, maraming makakakita ng negosyo ninyo. Tama? Meron ba kayong idea ngayon? Meron ba kayong nasa isip ngayon kung sino ba yung negosyo ngayon na nakaraan nag-viral sa social media kaya dinumog yung kanyang kainan? 'Di ba sa Manila, dinumog yung kanyang kainan dahil nag-viral lang siya sa mga content. 'Di ba? Nakilala yung business niya dahil lang sa content marketing, organic marketing, free traffic. Nagkaroon ng views yung content, then yung views na yon nagdala ng traffic or nagdala ng mga tao papunta sa kanyang negosyo. Okay? So, pwede tayong no? Pwede din tayong mag-join sa mga community, i-leverage natin or maximize natin yung mga Facebook group, yung TikTok, yung YouTube, di ba? Pwede tayong mag-upload doon. Like halimbawa, kung meron ba rito mga naka-experience magbenta ng mga bags or sabihin natin ng mga clothing, apparel, or mga overruns, or mga accessories. Halimbawa, yung mga motorcycle part or accessories. Di ba? Halimbawa, yun yung binibenta mo. Sang group ka sasali? Popost ka lang ba sa Facebook mo? Halimbawa, paano kung konti lang yung friends mo? At yung mga friends mo naman ay walang motor. Makakabili kaya sila? Bibili kaya sila sa'yo? Malamang na hindi. So, saan ka magjo-join? Saan tayo magjo-join para magkaroon tayo ng audience na magiging customer natin? Diyan tayo papasok sa mga Facebook group. Search tayo ng mga Facebook group na related or pasok doon sa binibenta nating produkto. So for my example, motorcycle accessories, so pupunta ngayon ako doon sa mga community or mga group na ang mga member ay mga motorcycle owner. Tama? So pag nag-post ako doon ng aking product na about sa motorcycle part or accessory, syempre, yung mga member doon, makikita nila yung post ko so pwede silang mag-inquire at maging customer ko. Okay? So ganun yung para natin i-maximize yung Facebook group or yung social media through organic marketing. Wala pong bayad ito. Now, paano naman kung, sir, wala kasi akong mga Facebook